Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa lahat po ng mga nanalangin at salamat sa nanguna sa atin sa pag-awit sa ating Panginoon. At syempre po, higit lalo sa lahat, salamat sa Diyos na patuloy tayong binibigyan ng malayang pagkakataon upang kahit sa ganitong kaparaanan, tayo ay magkita-kita at tayo po ay sama-samang makapagpuri at sumamba sa ating Panginoon. At sa umaga pong ito, bago tayo tumungo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At sa mga oras na ito, kami po ay humihingi sa iyo ng pangunawa, ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong mga salita at masunod namin ang mga instructions mo sa amin at kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Kaya sa umaga pong ito, O Diyos, minsan pa dalangin namin na ikaw ang manguna sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Ito po, Ama, ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Now, para po doon sa mga ngayon lamang namin nakasama sa online worship service namin, kami po ngayon ay tumatalakay sa aklat ng Genesis, ang unang aklat sa Biblia. At tayo ngayon ay nasa Genesis chapter 12 na ho. Natapos na natin yung Genesis 1 to 11 at nakita po natin na yung chapters 10 and 11 ay napakahalaga sapagkat ito ay ang siyang bridge papunta na tayo doon sa mga patriarchs ng ng Israel, at ito ay sa pangunguna ni Abraham. So we are now on chapter 12 at tatlong verses lang ho ang ating tatalakayin ngayong umaga, and then sa susunod na Sunday, God willing, we will finish the entire chapter 12. So if you have your Bible with you, I invite you to open your Bible to Genesis chapter 12. So and also let me share with you my screen. Okay, so let us read verse 1, Genesis chapter 12. Now Adonai said to Abram, "Get yourself out of your country, away from your kinsmen, and away from your father's house, and go to the land that I will show you. I will make of you a great nation. I will bless you, and I will make your name great, and you are to be a blessing." Verse 3, I will bless those who bless you, but I will curse anyone who curses you. And by you, all the families of the earth will be blessed. So, dito po sa chapter 12 ay nabasa natin na ang Diyos ay pumasok po sa isang covenant kay Abraham, na ang pangalan niya po nung time na yon ay Abram. Ito po ay ika nga mahirap arukin ang lalim ng ibig sabihin nito. Dahil imaginein po natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ay pumasok sa isang kasunduan or pumasok sa isang covenant sa tao. At ito pong covenant na ito sa tao ay kay Abram, na isa pong maituturing during that time na isang pagano, isang taong hindi mananampalataya. And yet God entered into a covenant with Abraham.
Now, this covenant occurs while Abraham was residing in Haran. If you can still remember, sila po at ang kanyang pamilya, ang kanyang tatay na si Terah, at sila po ay nakatira noon sa may party po ng Ur. At kasama si Terah, sila po ay naglakbay, pumunta sila doon sa isang lugar na later on ay tinawag nilang Haran or Haran dahil doon namatay si Haran. So, kaya si Abraham, when called by God, was already in Haran. And tinawag sa ng Diyos para pumunta sa isang lugar na ituturo ng Diyos sa kanya. At ang Diyos ay pumasok sa isang covenant kay Abraham, no? And basically, what occurs is that God tells Abraham to leave Haran and go where God will guide him. And God says, by the way, no? Sabi niya kay Abraham, your father and your father's other relatives are not welcome to go along with him. So, kaya dito po ay muli nating makikita ang pattern na ipinakikita ng Diyos na kanya pong sineselect, kanyang dinidivide, no? At yung pong yung tao para sa kanyang purpose. Now, si Terah po, or si Terah, ang tatay ni Abraham, ay sumunod naman siya sa Diyos, papunta po ng naglakbay sila. At pumunta sila sa lugar na kung saan pinapupunta sila ng Diyos. Initially, kung titingnan natin, hindi naman talaga si Abraham yung unang pinakilos ng Diyos and to move out of their country, but it was Terah, kaya ho sila napunta dun sila sa Haran. But instead of obeying the Lord, na pumunta sila kung saan sila pinapupunta, si Terah po ay nagdesisyon to go the other way. Kaya when Terah decided to go the other way, tinawag ng Diyos si Abraham to separate, no? To separate from his family and go to a place where the Lord will guide him. So dito ay nakita natin ng isang principle po na si Terah ay he obeyed initially, but later on he did not follow the Lord fully. So this is sometimes what we call partial obedience. So on the part of Terah, siya po ay nagkaroon ng partial obedience. At alam natin na ang partial obedience is partial disobedience. Sa madalit salita po, ang obedience must be full, and if it is only partial, then it is considered as disobedience. And so when this happened, the Lord divide them, and the Lord selected Abraham para ipagpatuloy kung ano yung kanyang plano. So, and Abraham was willing to go where the Lord is leading him. But medyo kaya po 3 verses lang itong binasa natin kasi medyo magse-segue lang ho tayo ng konti. Dahil ang Diyos ay pumasok po sa covenant kay Abraham. At gusto ko pong maunawaan natin kung ano tong covenant. Kung natatandaan niyo po, ito ay tinalakay na natin several months ago in our church kung ano itong mga iba't ibang covenant, at napag-usapan na po natin itong Abrahamic covenant, yung Noahic covenant, no? Yung Davidic covenant. So we have discussed all of this before, but as a way of refreshing our knowledge on covenant, I would like to discuss a little bit kung ano po itong covenant na ito. And later on, I will tell you bakit ako nag-segue ng kaunti dito. Dahil may i-discuss po ako na napapanahon. Ito ay napabalita pa, no? Naibalita pa ito sa mga news. No? Mamaya babanggitin ko po kung ano 'yon.
Okay? So God gives Abraham an instruction and he follows it up with a promise. Binigyan ng Diyos ng instruction si Abraham and then pagkatapos nun binigyan siya ng promise or binigyan siya ng pangako ng Panginoon. At ito pong pangako na ito ay nagko-consist ito ng several parts. Of course, the instruction is that Abraham should leave the area he is in, which is in Haran, and go to a place God will show him, and to separate himself from his father and brother. Then God then issues a set of promises that consists of the following. No? Now, maya po, banggitin natin ano yung mga promises na yon. So ang covenant po is the means that God used to establish His set-apart people like the nation of Israel. Yung pong covenant na ito, if you take a look at it in the dictionary, ang definition po ni Webster dyan is an agreement among church members to defend a doctrine. Also, it was defined by Webster as a contract. Now, please remember that Webster definition is not the Bible definition of a covenant. As far as the Bible is concerned, a biblical covenant is sacred. Hindi po katulad ng pagka-define doon sa Webster Dictionary. And tayo din po ay we tend to think of covenant in terms of a promise or a contract. No? But remember, ang contracts po and promises can be broken. And usually when promises are broken or when there is a breach of contract, there is small penalties attached to it. But this is not possible with a biblical covenant. If we truly understand what a covenant is, napakalalim po nito, biblically speaking, kung ano ang covenant. No? Because when we talk about covenant in the Bible, hindi po maliit ang penalties dito if hindi ka tumupad. Ang pangkaraniwan po na penalty kapag hindi ka tumupad sa covenant ay death during their time, no? So kaya yung pagkaunawa po natin sa kapanahunan natin what covenant is ay masyadong mababaw ito. Sometimes we tend to think na yung pong covenant is the same as the word testament. Kaya instead of calling the old covenant as an old covenant, we call it an Old Testament. And the New Testament, we call it New Testament instead of calling it a new covenant. So because we tend to interchange the word covenant and testament, and usually we tend to think that the meaning is the same. But biblically speaking, covenant is entirely different from a testament. Lalo na po kung ang iisipin natin na yung covenant is the same as the will. No? Malayong-malayo po ang ibig sabihin ng covenant sa will, malayo ang ibig sabihin ng covenant sa testament or sa contract. No? So, iba po ang ibig sabihin ng covenant, biblically speaking. Kaya nung pumasok po ang Diyos sa covenant kay Abraham, hindi po ito mababaw. Ito po ay malalim ang ibig sabihin ng covenant ng Diyos kay Abraham. Kasi can you imagine po, mga kapatid, na ang Diyos ng langit at ng lupa, the creator of heaven and earth, enters into a covenant with man, with Abraham. So, dito pa lang makikita na natin na dahil Diyos ang pumasok sa covenant, so hindi po mababaw ang ibig sabihin ng covenant. Malalim ang ibig sabihin ng covenant. Hindi ito basta-basta kontrata, hindi ito basta pangako. No? At ito po ay mas malalim ang ibig sabihin na ito. At kaya gusto natin somehow ay maunawaan po kahit katiting na lalim ng ibig sabihin ng covenant.
so that we will not treat this word lightly, and that also we will see kung gaano kalalim yung pinasok ng Diyos na covenant kay Abraham. Okay? Now, in Hebrew, the word covenant is berit. No? At ang berit po ay galing ito sa Hebrew na word na bara, na ang ibig sabihin po is to cut or divide. Now, when this Hebrew word berit was translated into the Greek language, the word that was used, especially in the New Testament, is diatheke. Now, pagka po yung word na diatheke ay inunawa natin at ito ay inihambing natin sa kung ano ibig sabihin ng berit, then malayong-malayo po ang ibig sabihin ng diatheke sa berit. That's why diatheke misses the mark substantially. Now, let us remember na ang language at ang kultura po ay isang package ito. Kumbaga, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang kultura at ang lengguwahe. Nakakabit ang lengguwahe sa kultura, nakakabit ang kultura sa lengguwahe. Okay? So, sa bawat kultura po ay merong mga napapaloob ng mga unique concept, and it's not always present in other cultures. Kalimbawa po, no? Ang mga Hudyo po, actually pagka nakita ho natin ang Bible ng mga Hudyo at kumpara ho natin sa Bible, sa English Bible, ay ang Bible po ng mga Hudyo ay 2/3 lang ng Bible natin. So ibig sabihin mas marami tayo ng 1/3. No? Mas marami ng 1/3 ang Bible natin sa Bible ng mga Hudyo. Now, sa mga words na ginagamit po ng mga Hudyo ay meron pong nakapaloob dito ng mga concept katulad ho ng berit. So hindi ho siya basta word, no? Siya po ay concept katulad ho ng shalom, no? Siya po ay concept, okay? Or Messiah. Siya po ay concept, kaya wala ho siyang parallel na sa ibang mga lengguwahe. Kaya nangyayari po, katulad ng berit, dahil siya ay concept, it is not just a word, it is a concept. Ang ginawa po nung tinranslate ito into Greek, yung word na berit, ang ginamit po is diatheke. Okay? Yung diatheke po ay hindi nagsasaad ng konsepto ng berit. Yung shalom po, ginagamit natin ito minsan pagbate, no? Shalom. Ang word na shalom, wala po itong English equivalent eh. Kasi siya po ay isang concept. At dahil po yung word na shalom ay isang konsepto ng mga Hudyo, wala po itong equivalent na word sa English dahil nga po ang shalom ay konsepto. It is not just a word. So kaya ang napili nila na English word na gamitin doon sa shalom ay minsan peace or minsan grace. Pero iba po ang ibig sabihin ng peace, iba ang ibig sabihin ng grace. Kaya hindi siya nagsasaad ng kung anong ibig sabihin ng shalom. Okay? So, maging yung Messiah po, no? Kaya marami pong salita ang mga Hebrew na ito ay hindi lang salita, kundi ito po ay isang concept. Now, kung ikaw ay isang Pilipino at gusto mo mag-aral ng salita ng mga Pranses, makakapag-aral ka po eh. No? Matututunan mo ang salitang Pranses. Kung ikaw ay isang Pilipino at gusto mong matuto ng salitang Hudyo, ng isang salitang Hebrew, matututunan mo ito. Makakapagsalita ka ng Hebrew. Pero, hindi mo alam kung ano ang nakapaloob na kultura doon sa mga words na ginagamit ng mga Pranses. Yung words na ginagamit ng mga Hebrew. Hindi mo alam kung ano ang nakapaloob na kultura doon. Kaya ito po ang isang naging malaking challenge
sa mga nag-translate ng Bible from the original Hebrew and from the original Greek, no? At isinalin ito sa English, isinalin ito sa Tagalog, isinalin ito sa iba't ibang wika, na isalin nila ito, mga kapatid, na hindi nakakabit doon yung kultura ng mga Hudyo. Kaya halimbawa tayo, pwede tayong mag-aral ng salitang Hebrew at tayo ay makakapagsalita ng Hebrew. Pero again, sabi ko nga, hindi ho natin alam kung ano ang kulturang nakapaloob doon sa ginagamit nating word na Hebrew or ng France or ng French. Ang nai-attach po natin, ang naia-attach nating culture doon ay ang kultura natin. Kasi hindi nga natin alam kung anong kulturang nakapaloob doon sa lingwahe ngayon. So when we speak the word ng berit, kunyari, no? Which is covenant. So hindi natin alam kung ano yung kulturang nakapaloob doon. Ang naia-attach natin ay yung kultura natin doon sa covenant. Kaya tuloy, ang intindi natin sa isang katulad doon ng covenant, ang intindi lang natin doon ay contract ito'y kasunduan, ito ay pangako, no? Na ang naka-attach doon yung kultura natin pero hindi yung kultura nila. Now, when a concept doesn't exist in a culture, neither does a word for that concept exist in their language. Kaya halimbawa po, yung word na berit o yung word na shalom, which is basically mga concept ito. At ito pong concept ng berit at shalom ay hindi nag-e-exist sa kultura natin, no? Then wala po tayong word para doon. Paano natin tatagalogin ang berit? Paano natin tatagalogin ang shalom? Hindi natin siya matatagalog, hindi natin siya mabibigyan ng akmang salita sa ating lengguwahe dahil hindi natin kultura 'yon. Kaya hindi rin nag-e-exist ang word natin. No, walang word na nag-e-exist sa atin doon. So ang tendency po natin ay maghanap tayo ng ibang word na aakma doon, pero ang nakapaloob na kultura sa word na ginamit natin ay ang kultura natin. And then pag nagkaganon ho, mga kapatid, then naiiba ang interpretation ng scripture. Now, bakit po ako pumupunta sa mga ganitong discussion, no? Well, just recently, kung kayo po ay sumusubaybay sa balita, napanood niyo po na merong ni-launch na New Testament na tag list. No? Meron pong ni-launch. At ito ay matagal na po ito eh. Bago pa nagka-COVID, several years or months, ini-release na po ito at nakita natin na ito ay inapprove ng Philippine Bible Society, and inapprove ito ng mga religious leaders at kung ano-ano pa po, no? So kumbaga may endorsement yung mga religious leaders, merong pagtanggap yung mga tao doon sa tag list na Bible na ang inilagay pong lingwahe doon, katulad halimbawa, meron po nakalagay doon na pinagtripan nila si Jesus Christ, no? Pinagtripan. Para daw ito ay yung Bible daw po ay ginawa nilang ganito para ma-attract nila ang mga kabataan na magbasa ng Biblia. Dahil inilagay nila ito sa lengguwahe na attractive doon sa mga kabataan. Kasi nga naman, sabi nila, kapag ang ginamit mo ay King James, pag ang ginamit mo ay yung lengguwahe ng, lalo na po kapag ibinalik mo ito sa complete Jewish Bible, no, na talagang hinango sa original Hebrew, ang pangamba ng mga tao ay baka lalong hindi basahin ng kabataan. So gusto nila magbasa ang mga kabataan ng Biblia, which maganda naman po yung intensyon. Kaya ang ginawa nila ay translate nila ito into tag list. Pero paano natin uunawain ng mga kabataan yung pinagtripan si Jesus Christ? So nawawala ho yung mas malalim na kahulugan. No, nawawala kasi ang pumapasok ay yung kultura natin at hindi natin inaalam yung kultura nila noon. Now, for us to be able to understand the scriptures correctly, we have to go back and understand their culture, because
attached to their culture is their language. You cannot separate the language from the culture and the culture from the language. It is interconnected po sila. They are connected to one another. And so, yung Bible translation po ang naging problema nito, no? Yung mga translator po nito, they have no in-depth knowledge of the culture. Kaya medyo sumegway po ako ng konti dito at para bigyan ho tayo ng babala, no, sa pagtanggap natin do sa mga Bible na binabasa natin. Well, I'm not saying na masama po yung taglist na Bible na yon. Pero ang sinasabi ko that if we 100% depend on that translation, then we will really lose the meaning of the scriptures. At mailalagay natin yung kultura natin at hindi natin naiintindihan kung anong kultura nila. Katulad na nga po ng sinabi ko, yung word na covenant, which is berit in Hebrew, ay nagiging ordinaryong word lang ho sa atin. So imagine, no, kung ito ay ordinaryong word lang, ito ay mababaw lang ang kahulugan, remember, ang Diyos po ang pumasok sa covenant kay Abraham. So kaya po hindi po mababaw ang ibig sabihin ng covenant, no? At yun na nga po, sabi ko kanina, pinaniwalaan natin na yung pong covenant ay equivalent ito ng testament or ng will. Hindi po ito totoo. Magkaiba po ang ibig sabihin ng testament or will sa covenant. Now, a biblical covenant is kaya po ang Diyos, kapag ho siya pumasok sa isang covenant, hindi lang ho apektado yung tao na kung kanino siya nakipag-covenant, kundi ang Diyos, the moment God enters into a berit with someone, even nature is affected. Hindi lang ho yung tao. Tayo po, halimbawa, nakipagkasundo tayo. Kunyari, mag-asawa, pumirma ng kanilang marriage contract or marriage certificate, no? O kaya pumasok tayo sa isang negosyo, nagkasundo tayo, nagpirmahan tayo. Now, pag pumasok po tayo sa mga kasunduan, pumirma tayo ng kontrata, hindi naman ho nagbabago ang nature. Hindi naman nagagalaw ang kalikasan. Now, it's totally different po. When God enters into a covenant with man, not only that man is affected by that covenant, even nature reacts po, mga kapatid. When God enters into a covenant with man, even nature is affected. Because ang covenant po ng Panginoon is not just an agreement, it's not just a contract, it is something spiritual, deeper than we understand it. So a permanent covenant cannot be retracted. Kaya po ang Diyos kapag nakipag-covenant po siya, hindi ho siya aatras dyan. It is something permanent. Of course, unless, sabi ko nga, it is conditional. Now, there are covenants that are conditional. There are covenants that are unconditional. So, in the Old Testament days, when someone breaks, nagkaroon ng breach of covenant, ika nga, ang penalty po dyan ay death. No? It is death. Now, a God-made covenant becomes a physical law of the universe. Because birit is also used to mean laws of nature. So yung birit po na Hebrew word is not just, it is not just covenant, no? In their mind, because this is not just an ordinary word, this is a concept, it is also used to mean laws of nature. Kaya nga po nabanggit ko kanina, ang Diyos kapag nakapumasok sa isang covenant, hindi lang po yung physical
nung tao ang affected, but also yung pong yung nature, because a God covenant is woven into the fabric of the universe. So the spiritual realm is the source of a God covenant. Now, we have learned this probably in the past, as you can remember, that berit most literally meant to cut or divide. No? Kaya nung una po, nung unang panahon, when they enter into a berit or covenant, nagkakaroon sila ng tinatawag natin na blood compact. So hinihiwa nila yung kanilang kamay, at pagkatapos po yung blood nila pinagmi-mix nila, dahil kapag nag-mix na ho yung blood nila, hindi mo na ito mapagse-separate, no? And usually it is coupled with an oath, at nagsusumpaan sila sa harapan ng kanilang mga Diyos. So kaya po ang center of covenant making noon is blood and God. No, yun po ang kasaysayan. Yun ang sentro ng covenant making during those early days. And ang isa pong practice nila, dahil nga ibig sabihin ng berit is cut, no? Ang yung papatay ho sila ng hayop, so hindi na sila naghihiwa ng kamay, ang gagawin nila, papatay sila ng hayop, pagkatapos po yung hayop ay hahatiin nila sa dalawa, and then yung pong bawat party nun ay ilalatag nila sa lupa, at i-arrange nila, i-organize nila yung bawat parte ng hayop, and then pagkatapos po ay lalakad sila sa gitna nun. Yung both parties na nagkaroon ng kasunduan, sila po ay lalakad doon. No? Lalakad do sila doon. And then pagkatapos niyan, pagkatapos ng seremonya na yan, ay kakain ho sila, may kainan, no? May tinatawag na covenant meal, at karaniwan po yung covenant meal dito, ang kinakain nila po ay bread and salt, no? Bread and salt, and sometimes they call it the covenant of salt, because during that time salt symbolized peace. No? Salt symbolize peace. Kaya po, yung pong every time na mababasa niyo po yung word na salt sa Bible, well, let us not think about the way we think doon sa salt natin ngayon. Dahil ang salt natin ngayon, ang lagi nating iniisip ay ang salt ay preservative. Ang iniisip natin lagi, ang salt ay ano po siya, para magbigay ng flavor sa food. No? Madalas yun po ang nadidinig pa nating mga preaching when salt is mentioned. You are the salt of this world. Sinasabi, ikaw magbibigay ng lasa. Ikaw magpipreserve. No? You are the salt of this world. But remember, the Bible is written in Hebrews, at kultura po ng mga Hebrew. Now, sa kultura po ng mga Hebrew, ang salt, mga kapatid, ay hindi po ang isip nila dito ay preservative. Hindi po ang isip nila dito is panglagay ng flavor sa food. Because salt is used when there is a covenant between two parties. Kaya tinatawag din nila itong covenant of salt. So ibig sabihin, ang Hudyo po, kapag binanggit mo ang salt, ang nasa isip po nila ay yung covenant. Hindi po panglasa, hindi po yung pang-preserve. So iba ang concept nila ng salt. Okay, sa concept natin. Kaya nakita niyo po, di ba, nagkakaroon ng ibang kahulugan. So kaya kapag ininterpret natin, you are the salt of this world, ang naiisip natin, oy, preservative ka. Oy, ikaw ay panlasa. Hindi ho ba? Kaya kapag inalis mo na yung salt, wala nang lasa, wala nang silbi siya. Di ba? Pero sa mga Hudyo po, ang konsepto nila sa salt is covenant. At pag sinabi mo pong covenant, ito po is a concept. At alam nila kung anong ibig sabihin ng covenant, na ang ito po ay pang permanent na na kasunduan, unless conditional nga po. So kaya meron po silang ganitong klase ng seremonya kapag sila ay nagkakaroon ng kasunduan. No, meron silang tinatawag na covenant of salt. Now, this means yung pinasok po ng Diyos na covenant kay Abraham is something permanent.
So this means the covenant is forever. So when God committed himself to Abraham, it was something permanent. It was not temporary. It was not only for 5 years or 10 years or few months. But ito pong covenant na ito na pinasok ng Diyos kay Abraham is something permanent and it is forever. So, most important for us to understand today is that yung pong sinabi ng Diyos kay Abraham, I will curse those who curse you and bless those who bless you. Okay? Now, before we go into that, let us remember that all the promises to Abraham remain intact up to this day. No? All the promises of God to Abraham, since it is a covenant that is permanent and it is forever, then that promises, that covenant, that berit remain intact up to now. Now, sabi ko nga po, the word berit is used also for laws of nature. So the entire universe has been fine-tuned to achieve this covenant. No? To achieve this covenant, mga kapatid, the entire universe has been fine-tuned. Ganon ka-committed ang Diyos dito sa covenant na ito kay Abraham. Now, tingnan natin ano-ano yung mga ng Diyos, no? Ano-ano yung mga ipinangako ng Diyos kasi binigyan ng Diyos ng instruction si Abraham to leave Haran, leave his father, leave his brothers, leave his family, no? And then dito nakita natin, 'di ba, dinivide ng Diyos no? Dinivide ng Diyos and then pagkatapos sinelect ng Diyos and then pagkatapos no? Nagkaroon dito ng separation and then pagkatapos pinadala ng Diyos. So, nagkaroon po ng dividing and then electing and then separating. Now, ito pong dividing, electing and separating ay makikita po natin ito all throughout the Bible. That is the pattern that we will observe, no? Now, tayo po alimbawa merong pong binanggit na concept o binanggit na katuruan sa Biblia. Normally po tayo ay ang laging tanong natin is why. Niyo ba? Laging ang tanong natin why. But ang katanungan pong why, mga kapatid, yan po ay Greek thinking. So, kaya tayo po ay influence ng Greek Influence ang ating education, influence ang ating culture. Kaya po tayo sa Bible, pag nagbabasa tayo, ang madalas na tinatanong natin is why. Pero, when you take a look at it, ang Diyos po, kapag nagsabi siya ng isang principle or nagpakita siya ng isang concept, ay hindi po niya sinasagot yung tanong na why. Ang makikita po natin ay yung pattern, no? Kung makikita po natin yung concept at hindi ipinapaliwanag ng Diyos yon, hindi niya sinasagot yung question na why. So, kaya dito po sa dito kay Abraham, makikita natin na siya ay inihiwalay ng Diyos, siya ay pinili ng Diyos, at pagkatapos po ay siya ay kumbaga inutusan ng Diyos, no, na pumunta sa lugar na hindi pa niya alam nung una. So God is always in the business of dividing, electing, and separating. So saan po ba galing si Abraham? Kaninong lahi galing si Abraham? Siya po ay nanggaling sa lahi ni Peleg. Kung natatandaan niyo po, no? Si Peleg. Si Peleg ay meron po siyang kapatid na si Yoktan. So, pinaghiwalay sila, si Peleg at si Yoktan. Saan galing po si Peleg? Saang lahi galing si Peleg? Si Peleg po ay galing doon sa lahi ni Shem. Now, kung natatandaan nyo, si Shem ay kanino po galing? Kay Noah. Ilan ang anak ni Noah? 3. Meron siyang, although marami po yun, pero ang minention sa Bible ay si Ham, si Shem, at si Japheth. And then si Shem ay inihiwalay ng Diyos. So, dinivide niya yung pamilya na yon. Tapos inelect niya si Shem and then sineperate niya si Shem. And then magmula kay Shem, doon lumabas yung lahi ni Peleg. Kay Peleg, lumabas yung lahi ni Abram. And then kay Abram, doon na magsisimula po ang lahi ng bayang Israel. And then kay Shem, si Noah po, saan galing si Noah?
Di ba? Nakita natin si Noah po galing sa lahi ni Seth. Saan po sa galing si Seth? Si Seth po ay, kung natatandaan nyo, ang magkapatid ni Cain at si Abel, pinatay ni Cain si Abel, at ang naging kapalit ni Abel ay si Seth, na doon maggagaling ang isang righteous na lahi. And then saan po galing si Seth? Galing po siya kay Adam, no? Kay Adan. So kaya the Lord is merong lagi siya ipapakitang pattern. So kumbaga po, the way God explain things is through a pattern. It is not by answering the question why, but it is through the pattern. And so here is the pattern that we have seen from the beginning po, from Adam to Seth, and then to Noah, and then to Shem, and then to Peleg, and then to Abram. And then makikita ho natin, pagdating ho doon sa 12 tribes of Israel, meron pa rin nung dinivide pa rin ng Diyos yun. Dinivide ng Diyos yun, and then He chose, sino po? Doon sa lahi ni Jacob, di ba? Nakita natin na si Abraham po ay nagkaroon ng anak na si Isaac, di ba? And then sino po yung naging kapatid ni Isaac naging kapatid ni Isaac sa katulong? Si Ismael. Anong ginawa ng Diyos? Dinivide ng Diyos, pinili niya si Isaac, di ba? And then tapos si Isaac po, kaya tayo mayroong patriarch, no? Abraham, Isaac, and Jacob. And then pinili niya si Jacob, and then pagkatapos po nagkaroon ng 12 anak. And then sino ang pinili ng Diyos doon sa doon sa 12? Si Judah. No, si Judah. Bakit to? Dahil kay Judah, doon naman lalabas ang lahi nino ng Panginoong Jesucristo, ang ating Messiah. So from the very start po, the Lord is in the business of dividing, electing, and separating. And this is exactly what happened to Abraham when he was chosen by the Lord. He divides the family, pinaghiwalay niya, no? Iniwalay niya yung tatay si Terah at yung kapatid, yung pamangkin, and then pagkatapos po iniwalay niya, and then pagkatapos sineperate niya, no? He divide, he elect, and then he separated them. Now, ano po yung mga pangako ng Diyos kay Abraham? Sabi ng Diyos, God will make Abraham and his descendants into a great nation. Yun ang pangako ng Diyos. Abraham, I will make you a great nation. This means that Abraham a blessing. So the Lord will bless Abraham. And then, in turn, si Abraham po ay magiging blessing siya. Okay? So binless ni Lord si Abraham, at si Abraham magiging blessing. In other words, God is going to give Abraham his favor. Abraham is going to be treated as special by God. And some wonderful things are going to happen to Abraham that he doesn't even deserve. But God has chosen to do it anyway. So what God does for Abraham is going to benefit more than just Abraham. So what Abraham does in obedience to God is going to itself be a blessing to others. And then pangatlo po, God will bless those who bless Abraham, and God will curse those who curse Abraham. Now, alam po natin mga kapatid na no? Alam po natin na mula kay Abraham nanggaling po ang lahing Israel. So sa madaling salita po, kung atin pong ilalagay sa lengguwahe natin ngayon, kung sino man ang mag-bless sa Israel, ay ibe-bless ng Diyos. Kung sino man ang mag-curse sa Israel, ay ika-curse ng Diyos. So talagang nakita natin na ang Israel po is a chosen people. Kaya lahat ng aaway, lahat ng mang-aapi sa Israel
kalaban nila ang Diyos. Pero lahat naman po ng mga magpapala sa Israel, kakampi nila ang Diyos at pagpapalain sila ng Diyos. No? So God will make the name of Abraham great. So Abraham is going to be greatly rewarded. And his name is going to be lifted high among men. Sisikat si Abraham. Now remember, in the Bible po, where it says name, lagi ho nating iisipin dito, it's about reputation. No? Hindi lang ito pangalang Abraham, kundi nung sinabi ng Diyos na I will make your name great, ang ibig sabihin po nun, I will make you a great reputation, no? I will give you a great reputation. Now, another is God will use Abraham to bless all the families of the earth. Now, bakit po? Because again, sabi nga natin, from Abraham, and then Isaac, and then Jacob will have 12 sons, and then pagkatapos so from there ay lalabas ang Messiah. Kaya po sabi ng Diyos, I will bless all the families of the earth through Abraham, because doon nga po manggagaling sa kanya ang ang lahing o ang Messiah natin, ang magliligtas po sa atin. So, kaya po in closing mga kapatid, tanong natin ito sa ating mga sarili. Saan ho tayo nakatayo ngayon, no? Israel and the Jewish people are the inheritors of Abraham's covenant. No doubt about it. Sila po ang naging tagapagmana nung covenant ng Diyos na yon kay Abraham. Ang bayang Israel, ang Jewish people. And this covenant was not handed down kay Ismael. Ang covenant po na ito was handed down through Isaac. Kaya nasa pa rin talaga ng nasa lahi pa rin ng Israel, no? Now, supporting Israel and the Jewish people, mga kapatid, kahit po tayo mga Pilipino, it is our duty. It is our duty. Because sabi ni Lord, I will bless those who bless you, and I will curse those who cursed you. And so, mapakalayo ng Israel sa atin. So how can we be of support sa mga Jewish people? We can pray for them. We can pray for them, no? And of course, hindi po ibig sabihin nag-a-agree tayo sa lahat ng ginagawa nila. But following the itong covenant ng Diyos na ito kay Abraham, at sinabi ng Diyos sa kanya na I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Now, tandaan niyo po, itong covenant na ito is the word berit, at it can also be translated as laws of nature. And so when God entered into a covenant with Abraham, which is now affecting Israel, mga kapatid, even nature will react to that. No? Even nature will react to that. So still, the nation of Israel is God's chosen people. It will not change. Hindi po kinalimutan ng Diyos ang bayang Israel at ang ipinalit niya na ay ang mga Gentile Christian churches. Hindi po totoo yon, no? Nananatili po ang covenant ng Diyos kay Abraham. Because again, as I have said nga po, yung covenant is a permanent, po yun, no? It is a permanent thing. And nung pumasok po ang Diyos sa covenant kay Abraham, it was only conditioned upon God, not on Abraham. No? Kaya po yung covenant na yon ay permanent. Hindi po mababago na yon because it is God who made that covenant with Abraham. And hindi po, wala pong si Abraham doon. Wala ho siyang party doon. No? Wala siyang participation doon sa covenant na yon, mga kapatid. And so, again, well, probably po, yung sinabi ng Diyos na I will bless those who bless you and curse those who curse you, this is in particular for Abraham. This is in particular for the nation of Israel. But in principle po, no? In principle, following God's principle in the Bible, kung tayo po ay mga Christian, tayo yung mga born again, tayo yung mga anak ng Diyos, kaya po yung mga tao na bine-bless tayo, bine-bless din ni Lord.
At yung mga tao po na kine-curse tayo, i-curse din ng Diyos yun. No? Although, again, ulitin ko po, ito pong covenant na ito na pinasok ng Diyos, ay pinasok ng Diyos ito kay Abraham, and in particular, for the nation of Israel. But because, ulitin ko po, but because, mga kapatid, we are now in Christ Jesus. We now belong to the nation of Israel, spiritually speaking. And so therefore, this God's covenant is also affecting us. So kaya po, if people will bless us, if people will bless us, the Lord will bless them. If people will curse us, the Lord will curse them. Kaya kakampi ho natin ng Diyos when we are in Christ. Now, natatandaan niyo po ba yung pinag-aaralan natin na si Jesus Christ, galing po siya di ba? Galing siya dun sa lahi po ng Judah. Now, yung Judah po galing kay Jacob. Si Jacob ay galing po kay Isaac. And then pagkatapos po si Isaac ay galing kanino po? Kay Abraham. And then si Abraham po saan galing lahi? Galing po siya kay Peleg. Saan po galing si Peleg? Doon kay Shem. Natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin kay Noah? Sino po doon sa tatlong anak ni Noah ang nasa ilalim ng blessing? Si Shem. Si Shem, mga kapatid, hindi si Ham, hindi si Japheth, si Shem. Kaya po, si Shem, and then pagkatapos po si Noah, pagkatapos po si Shem, di ba? Pagkatapos ni Shem, doon galing si Peleg po doon si Abraham ay nga po, Abraham, Isaac, and Jacob doon na po galing. So, kaya tayo po ay nasa ilalim ni Shem, nasa ilalim tayo ng blessing, mga kapatid. Nandoon po tayo. And so, what God has covenanted with Abraham, we as people of God, as Christians, we are also affected by that covenant, mga kapatid. So malalim po yung covenant na yan. It is just not an ordinary contract or agreement or will or testament. It is buried in Hebrew. It is buried in Hebrew, mga kapatid. So again, let me just remind you, yung pong Bible na nirelease ngayon na taglist, kung meron man po kayong kopya nito, I'm not telling you to throw it away, but I am just telling you to be very, very careful in reading that Bible po, because what is being taken away from that version ay yung culture. Ngayon nga po, di ba, ang ginagawa natin bumabalik ko tayo doon sa culture ng mga Hudyo Tinitingnan natin kung ano yung culture relevant doon sa word, para mas maintindihan natin kung anong mas mahalalim na kahulugan, para mas maging tama ang pag-interpret natin sa scriptures. At dahil kung tama ang pag-interpret natin, then tama din po ang pagsunod natin. And then kung tama ang pagsunod natin, then the Lord will bless us in our obedience. And we are pleasing the Lord when we are obeying Him, when we are following Him to the letter. God is pleased and God is blessed, when we are obeying His word. That's why it's so critical po to interpret correctly the scriptures. Para nang sa ganun ay mas masunod ho natin ito ng tama, mga kapatid. So for now, dito na lang muna tayo. At tayo po ay itutuloy natin yung remaining verses of chapter 12 at pag-aaralan po natin na ang aklat na ito hanggang sa matapos po natin kung loloobin ng ating Panginoon. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong matyagang pakikinig at sa inyong matyagang pagdalo sa ating pong gawin at panambahan ngayong linggo ng umagang ito. I hope you have learned something out of what we have discussed out of the book of Genesis chapter 12 verses 1 to 3.